Please open your Bibles with me in 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Hayaan niyo pong basahin ko sa Tagalog. Sa unang Juan, chapter 2 beginning verse 15. Ganito po ang sabi sa 1 John chapter 2 beginning verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang mga gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Tayo po ay manalangin at humingi muli ng tulong sa ating Panginoon. Let's pray. O aming dakilang Diyos, salamat sa mga tulong at biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin sa mga buong araw na ito. Kami ay nagpupuri sa inyo dahil tunay na kayo ay buhay na Diyos at patuloy na nangangalaga sa inyong mga tao, patuloy na tinuturuan ang inyong mga tao sa pamamagitan ng inyong mga salita. Kaya o Diyos, sa mga oras na ito muli, humihingi po kami ng tulong at gabay mula sa banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin pong pakikinig ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming kahinaan, sa aming mga isip, Panginoon, na mabilis sa distraction at mahirap, Panginoon, sa aming sarili minsan ang makapag-focus. Kaya o Diyos, nawa bigyan niyo po kami ng kalakasan, bigyan niyo din po kami ng liwanag tulad ng panalangin ng psalmist that you would open the eyes of our hearts that we may behold the wondrous things out of your word. We pray, Lord, that it would happen sa aming buhay, that we would see the wonder of your word, that we would see the greatness and the glory of our Savior Jesus Christ as we listen to your word. Tulungan niyo po ang mga ngaral ng inyong salita. Sa kanyang kahinaan, Panginoon, bigyan niyo po siya ng kalakasan at ilayo niyo po siya, Panginoon, sa anumang kamalian. Bagkus ang maririnig namin ay pawang inyong mga salita lamang. Salamat po, O Diyos, muli sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin makarinig ng inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinabi ni John, do not love the world. Kung mapapansin natin, that phrase seems a contradiction sa turo ng Biblia na tayo bilang mga mananampalataya ay marapat na maging mapagmahal. We are told to love our Lord with all our heart, soul, and strength. We are told to love our neighbor as we love ourselves. We are told to love the people created in the image of God. And we are told and commanded to love ang ating mga kapatid sa Panginoon. And we are even commanded na mahalin natin ang ating mga kaaway. But John is saying there's something na hindi mo dapat mahalin. There's kind of love that is wrong. At dito ay pinapakita sa atin ni John that love can be wrong when it is put on the wrong object. Love can be wrong when it is put on the wrong object. Now, ano itong sinasabi ni John na huwag nating mahalin ang sanlibutan o yung salitang world na hindi na dapat natin mahalin? What does this word mean? Now, sa mga sulat ni John or sa yung tinatawag na Johannine letters, there are at least 3 basic na gamit ng salitang world o mundo. Ang unang gamit ay tumutukoy sa lahat ng tao, ng sanlibutan. And so, obviously, hindi ito ang tinutukoy na sanlibutan dito ni John. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos, dapat nating mahalin ang ating neighbors, ang bawat tao.
Ang pangalawang gamit ay tumutukoy naman sa sangnilikha, itong physical world, the earth. Now, hindi sinasabi ni John dito na huwag na nating mahalin ang mundong nilikha ng Diyos. Dahil nilikha ng Diyos ito, mundong ito, at sinabi niyang it was good. It is created by God. Now, this word na sanlibutan o world ay tumutukoy sa pangatlong pagkagamit ng salitang world, which means an evil world system which is ruled by Satan. Itong masama at korap na sistema o takbo ng sanlibutang ito na pinamumunuan or behind this ay si Satanas kasama ang kanyang mga kampon, at itong sanlibutan na ito, this realm, ang hindi mo dapat mahalin. For example, in 1 John 5:19, let me read again sa Tagalog, alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. In Ephesians 2 verse 1 to 2, remember that he is speaking to the believers, sabi niya, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na dati niyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, referring to the devil, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So this world, o sanlibutan na tinutukoy ni John, ay itong evil, or masamang takbo, o masamang sistema ng mundo na ito. This world does not recognize Christ. This world system is influenced by false teachers and false teachings, devilish ideologies, ungodly worldviews and philosophies. At ang sanlibutang ito, as we have seen, that ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo na si Satanas. So ito ang sistema kung saan kinabibilangan din ng mga hindi mananampalataya. Ito ang sistema na nilalakaran ng mga hindi nagtitiwala sa Diyos. One writer said that the world is that system that man has built up in this sin in which he is trying to make himself happy without God. Now, ngunit tayo mga believers, we were once following the course of this world. Pero sa biyaya ng Diyos, tayo ay napalaya sa masamang takbo ng sanlibutang ito. We have been rescued from the dominion of darkness into His kingdom of His Son. Now, pagkatapos ni John i-assure ang kanyang mga sinulatan na siya ay confident na sila ay mananampalataya at binanggit sa kanila ang mga realidad at pagpapala na tangan-tangan ng bilang mga mananampalataya, na sila ay pardoned by God, they have known Christ, they have overcome the evil one, and they are strong in the Lord. That's the context ng ating tinalakay ni John sa una. And now, John moved to the straightforward warning and command for his readers. At itong command na ito is that, do not love the world. You and I, bilang mga mananampalataya, ay dapat palagi ang mapaalalahanan na huwag mong mahalin ang sanlibutan. Dahil although napatawad na tayo sa ating kasalanan, nakatanggap tayo ng mga pagpapala at spiritual privileges mula sa Diyos, tayo na ay naging mananagumpay sa dyablo dahil kay Kristo Jesus, hindi pa rin nawawala yung realidad na sa ating buhay, may pakikibaka pa tayo sa temptasyon ng mundong ito. The temptations have not yet come to an end sa ating buhay. Nandyan pa din ang temptation to love the world at ang mga bagay ng sanlibutan. Araw-araw ng ating buhay ay nararanasan pa din natin yan. Sa temptasyon yung temptasyon na makiayon sa masamang takbo ng sanlibutang ito. Habang nabubuhay tayo, patuloy pa din ang pakikibaka natin at ang paalala sa atin ng sinasabi ng salita ng Diyos, do not love the world or the things in the world. Sinabi ni John sa kanyang mga sinulatan at maging sa ating panahon, dahil present tense yung pagkagamit, do not begin to love the world. Do not stop showing
high interest to the world. Stop striving after the world. Or to use the word of Paul, do not conform to this world. Love not the things of the world. And John will give us reasons why we must not love the world. There are 3 reasons kung bakit hindi natin dapat mahalin ang sanlibutang ito. Huwag mong mahalin ang sanlibutan at ang mga bagay na nasa sanlibutan because first of all, it is hostile to God. Secondly, its sinful characters. And lastly, it's heading to destruction. So first of all, it is hostile to God. In other words, laban ito. Kontra ito sa Panginoon. Sinabi sa verse 15, hanggang sinabi doon, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa, masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. So ang pagmamahal sa sanlibutan ay pagiging laban sa Diyos. Dahil itong dark and evil world, it stands in opposition to God. It is anti-God. This world ay laban sa Diyos. Ayaw nila sa Diyos at sumasalungot sila sa kalooban ng Diyos. Therefore, ang pagmamahal sa sanlibutan ay pagrerebelde sa Diyos. Sinabi rin ni Santiago sa chapter 4 verse 4, mga ngalunnya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So kung minamahal mo ang sanlibutan, your love is for the world. Sinasabi sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nananatili sa iyo, kundi ang kanyang galit, ang kanyang displeasure. That's why hindi maaari na ang pagmamahal sa sanlibutan at pagmamahal mo sa Diyos ay magkasama. It cannot coexist. Hindi maaari na mahal mo ang sanlibutan at mahal mo din ang Diyos. You cannot serve 2 masters. You cannot be loyal to the world and to God at the same time. You cannot have all the world has to offer and have all what God has to offer. You cannot enjoy the world's values and pleasures at the same time you enjoy fellowship with God. Your love for the world and for God cannot coexist. If anyone loves the world, sabi ni John, the love of the Father is not in him. Ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa mga taong umiibig sa sanlibutan. At ang mga taong umiibig sa sanlibutan ay nagpapakita lamang yan ng kanilang allegiance o pagtitiwala sa masamang mundong ito. Sabi ng isang komentary, to attempt to love God in multitasking fashion, dedicating a portion of one's love worldward, and then remaining Godward, it is fruitless because it fails to acknowledge God as He truly is. Soul, unique, sovereign alone, deserving one's core allegiance. Kaya nga dito sa ating passage, si John ay nagbigay ng babala at utos sa mga mananampalataya na huwag nilang mahalin ng sanlibutan. And again, hindi ibig sabihin dito ni John na maging monastic tayo, pumunta tayo sa malayong lugar, punta tayo sa bundok, kung saan onti lang ang tao, onti lang ang entertainment. But ang sinasabi dito, na yung disposition ng ating buhay, ang direksyon ng ating buhay ay pag-iiwas sa makamundong pamamaraan. O tanggihan natin yung tinatawag na worldliness. Yung seduction ng sanlibutang ito and what it offers. Now, ano yung ibig sabihin ng salitang worldly or worldliness? Dati nung bata pa akong Christian, ang worldliness para sa akin,
nagsuot ka ng black t-shirt at madami kang burloloy na nakasabit sa leg mo, o kaya naman kung manood ka sa sinihan or manood ka ng violent movies or games. But what do we mean by the world, sa salitang worldliness o pagiging makamundo? Si Kevin DeYoung ay nagbigay ng maiksi but profound meaning ng worldliness o kamunduhan na tinatawag. Sinabi niya, worldliness is whatever makes sin look normal and righteousness look strange. Worldliness is whatever makes sin look normal and righteousness look strange. For example, sa pera, wala namang masama sa pera, hindi masamang kumita ng pera, kailan ka nagiging worldly pagdating sa pera? Bilang mananampalataya, when you become, kailan ka nagiging worldly pagdating sa pera? Isang halimbawa is when you are willing to compromise para sa pera. At willing ka i-compromise ang growth mo in godliness para kumita ng pera. No, magtatrabaho ka pa din kahit Sunday kasi iniisip mo, di ba? Lalo na kung may business ka, sayang yung kukitain ko pag Sunday. Hanggang sa masanay ka na at maging normal na sa'yo yung ganon. In the area of marriage, marriage is good. Ito ay design ng Diyos. But this evil world twisted the design of God. They promote same-sex marriage and homosexuality in the name of what they call love. They promote live-in sa isang relationship. Parang testing period na magkasama kayo magkasama kayo sa isang bahay kahit hindi pa kayo kasal. Then, kung hindi compatible, hanap ka naman ng iba. For the world, that's normal. Normal lang yan. Sa social media, ito ay being promoted pa nga ng mga sikat na personalidad. Ba yan ang nauuso ngayon sa mga influencers sa ating panahon? Buntis muna bago magpakasal. Worldliness makes sin look normal. In the area of entertainment, hindi naman maiwasan na maimpluwensya ng mga bagay na ating pinapanood. Walang masamang manood, ma-entertain o magkaroon ng paminsang-minsang pagre-relax, manood ng TV. Pero yung panonoorin mo, alam mo, sineselebrate yung homosexuality, yung palabas patungkol sa kabit ng asawa. O naglalabas ng masaselang bahagi ng katawan at may point pa, di ba? Minsan, pagkatapos ng movie, nagkukwentuhan, kahit tapos ng panoorin, alam mo ba yung kabit niya sa ganitong drama? And we laugh. And even people entertained sa joke ng isang sikat na homosexual. O kung sino mang sikat na homosexuality ang pinopromote, which we know they are doing an open rebellion against God. People laugh at their joke. Para sa mundo, that's normal. Ito ang in sa social media. Para sa mundo, okay lang pakita mo, kaluluwa mo. Yung sensitive parts of your body that should be covered. That's worldliness. It makes sin look normal. And righteousness look strange. Ito ay totoo sa maraming area ng ating buhay. Even in the life of the church and in the ministry. Pumapasok na rin ang worldliness. Pinapasok yung worldly ideas in the church just to fill empty seats. Katulad ng napakinggan natin kanina. Kung anong uso, kung anong in sa mga unbelievers, yun ang ipapasok sa church. Even yung Lord's Day, napapattern sa sanlibutan ito. Para sa mundo, yung araw ng linggo, para yan sa sarili mo. Diba? Para yan sa
sa relaxation mo, for yourself, yung weekends, yung Sunday. No. Ang Sunday is not for Labada Day. It's not family day. It's the Lord's Day. And we should rest. Sa pinagkaloob sa atin ng Diyos, it is created for man. It is for our good. Pero anong pinapasok ng iba? Spend it for yourself, for your entertainment. Mga kapatid, ito ang kinakaharap natin, worldliness. Dapat tayo maging mapagbantay dahil magdudulot ito ng disgrasya sa ating kaluluwa. The world is in hostility to God and also laban din ang sanlibutan sa atin ng mga mananampalataya sa Diyos. Hindi natin kakampi ang masamang takbo ng sanlibutan ito. They try to, na parang kaibigan natin sila, it will try everything for us to fall into sin. Kaya nga ang sanlibutang ito, di ba, trying to squeeze us to its mold. Kaya't ang command sa atin ng salita ng Diyos, do not love the world. In other words, refuse to establish an intimate loyalty to the world. At kung makita mo ang buhay mo na nag-e-enjoy pa din sa sanlibutan, mahal mo kung anong minamahal ng sanlibutan, you talk like the world, you speak like the world, you live like the world, you pursue what this world pursue, you are like Demas, who fell in love with the world, and eventually tinalikuran ng Diyos. John said, if you like that, very strong, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa iyo. At nagpapakita ito na hindi ka tunay na mananampalataya. Kung sinasabi mo na mahal mo ang Diyos, ngunit patuloy ka pa sa pagmamahal sa mga bagay sa sanlibutang ito that opposes God, there's something wrong with your claim. Dahil ang tunay na mananampalataya, yes, they are being tempted to the world, by the world, but they do not love the world. And as Christians, we must refuse daily. We must refuse to love the world. Dahil meron pa tayong labi ng kasalanan sa ating buhay, we have that tendency to love the world. But by the help of God, we must reject this world. Now secondly, bakit hindi natin dapat ibigin ang sanlibutan? Because of its sinful characters. Sinabi sa verse 16, for all that is in the world, the desires of the flesh, and the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father, it is from the world. Now here, John gives us a detailed characteristic of this evil world that incite sin sa ating buhay. Ito ang mukha ng sanlibutan. Ito ang minamahal ng mga nasa sanlibutan. Ito ang katangian ng mga taong nasa realm of this evil world. Other calls it as unholy trinity. What are those? First, the lust or the desires of the flesh. Again, yung salitang desire or lust in the desire in the Bible ay pwedeng gamitin sa positive or negative sense. So dito sa ating text, it is used in a negative or in a bad sense. No, maganda po sa Tagalog dahil sabi doon, masamang pagnanasa ng laman. Unrestrained desire for what is forbidden. Yung salitang flesh naman often refers to sexual sins, but the term is not limited to that meaning. Dahil maaari tayo magkaroon ng masamang pagnanasa hindi lamang sa sexual realm but also in many things. Tulad ng pera, kapangyarihan, trabaho, pleasures, ambitions. And the desire of the flesh is
self-gratification. So nagpapakalangu ka sa mga temporal things to the point na nag-exceed ka na sa kung anong kalooban ng Diyos. Wala kang pakialam sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Ang importante sa iyo, masatisfy ang sarili mo. And that's the desire of the flesh. Sinabi ni Martin Luther, the lust of the flesh is that the pleasure with which I desire to indulge my flesh, such as adultery, fornication, gluttony, and sleep. Kasama din ang katakawan, sobra-sobrang pagtulog sa desire of the flesh, uncontrolled self-gratification, uncontrolled cravings. This world ay ini-encourage at pinopersuade to give. This world ay ini-encourage at pinopersuade tayo to give our time, our attention, and money to the things of the world instead of the things of God. And again, ang motto ng generation natin sa ating panahon, what makes you happy, just do it. Gratify yourself. Deserve mo yan. And that's from the world. And not from God. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos, deny yourself. Be self-controlled. And do all things for the glory of God. O hindi lamang yun, meron ding desires of the eyes. Sinabi ng isang writer that the eyes are open windows for temptation to enter. Ang ating mga mata, di ba, ay lagusan kung saan madalas pumapasok ang temptasyon for the lust of the flesh. Remember si Achan? In Joshua 7:21, sabi sa Tagalog, ng aking makita sa mga sinamsam ang isang magandang balabal na mula sa Shinar, ang 200 siklong pilak at ang isang barong ginto na 50 siklo ang timbang ay aking ngang ninasa at kinuha. Diba, kinuha niya ang forbidden goods. Dahil una, nakita niya ng kanyang mga mata. At dahil doon, nagresulta ito sa kamatayan at ang kanyang angkan. Diba, remember David? Andun siya sa kanyang balkonahe. Nakita niya si Bathsheba naliligo. At kanya niya itong pinagnasahan. Nagresulta ito sa adultery and murder. Temptations entered to their eyes, and their lust and cravings were stirred by what they saw. Ang ating mga mata ay nagsisilbing bintana sa temptasyon upang mag-energize, as it were, ang ating sinful cravings or desire. One preacher said, we sin because it looks good. We sin because it looks good. Remember what happened to Eve? She saw the fruit was good for the food, and delight in my eyes. And temptations, katulad ng pagiging ganid, pinag-aralan natin kanina, yung envy, jealousy, sexual stimulation comes through the eyes. Now, ang solusyon ba ay tanggalin natin ang ating mga mata? Of course not. That's why, mga kapatid, kailangan nating bantayan ang ating buhay sa mga bagay na ating pinapanood at nakikita. Dahil ang masamang takbo ng sanlibutan ito at ang diablo na nag-go-govern sa masamang sanlibutan ito ay nais niya na bukas ang ating mga mata sa mga earthly pursuits, success and people, etc. And he wants us to covet. Gusto niya magkaroon tayo ng masamang hangarin sa ating nakikita. Nais nila na magkaroon tayo ng masamang pagnanasa. And again, obviously, sa gitnang sa ating buhay, tatad tayo ng mga
images, billboards, and sa social media and TV na magiging dahilan ng masamang pagnanasa. Hindi natin ito kayang pigilan at iwasan. They are all around us. But for those who are in Christ, pwede tayong hindi mag-indulge sa mga bagay na ating pinapanood. Maaari that in split seconds, we can turn away our eyes sa mga panoorin na hindi kaaya-aya. Ang daya nga ngayon, at least sa ibang palabas, di ba? Una kala mo about friendship, about adventure, about family. But then, unti-unti, medyo paano na yung eksena, di ba? Papasok ang immorality, papasok yung homosexuality, nakalagay rated PG, pero yung language na ginagamit ay pagpapakita ng kasamaan na yung kasalanan, normal lang yan. Yung iba, enjoy manood ng series kahit ang istorya ay umiikot sa third party, sa mistress and others. Don't bother about it. Yun nga ang daya di ba? Pinoportray sa atin ng sanlibutan ng kasalanan. Okay lang itong gawin. Okay lang itong pagtawanan. Maging maingat tayo sa ating pinapanood at sa temptations na pwedeng pumasok sa ating mga mata. Even nga yung mga maayos na mga palabas It can affect us na hindi natin namamalayan. Halimbawa, nanood ka ng documentary about basketball. Dahil you love basketball, yung mga bida doon, di ba? Para sa kanila, ang basketball ay pinaka-importante sa buhay. Then suddenly, ang effect sa'yo, tama. No, basketball talaga pinakamahalaga sa buhay. O kaya naman, nanood ka ng documentary sa paggawa ng magandang bahay, hindi natin namamalayan. Pumapasok na yung inggit. Diba, napanood mo yung ginagawang bahay, ang ganda ng flooring, mamahalin yung materyales, aesthetic. Then tinignan mo yung bubong ng bahay nyo, yung flooring nyo, bigla ka na-depress. Diba, biglang naghangad ka na sana ganun din yung bahay ko. At nagkaroon ka na ng inggit. Very, very important, brethren, what we allow to enter sa ating mga mata. At huwag nating ibabad ang ating mga mata sa mga bagay na magiging dahilan to covet, to lustful intent, to arouse your desire of the flesh. Kaya nga sinabi ni Paul, di ba, in Philippians, palitan nyo yung mga bagay na yan. What is true, what is honorable, what is loving, what is pleasing to God. That's why it is important. It is imperative for us bilang mananampalataya na bantayan natin salain man lang natin ang mga bagay na ating pinapanood. And lastly, there is pride of life. It is pretensions of human life. Kayabangan sa kung anong meron ka. It is a desire to glory on your achievements and success. It is a desire to be better than others. Yan ang kayabangan sa buhay. Gusto mong umangat para magigigit ka sa iba. Self-exaltation, self-glorification. And also, it is a refusal to depend upon God. Hindi pagpapasalamat at pagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos. That's the pride of life. One commentary says, the boastful pride of life will be reflected in whatever status symbol is important to me or seems to define my identity. When I define myself to others in terms of my honorary or earned degrees, the reputation of the church I serve, my annual income, the size of my library, my expensive car or house, and if in doing this I misrepresent the truth, and in my boasting show myself to be only a
pompous fool who has deceived no one. When I have succumbed to what John calls, then I have succumbed to what John calls the pride of life. No, ito ang katangian ng mundo natin, di ba? Pagyayabang sa kanilang nakamtan, and they post it sa social media. No, ganito na kalaki bahay ko, ganito na kadami ang kotse ko, ang sahod ko, 7 digit. Sabay hashtag na not to brag but to inspire. Hashtag glory to God. Now, I'm not against to post on social media kung ano yung I'm not against na mag-post kayo sa social media na natapos mo, na-achieve mo o napuntahan mo. But what always ang laman ng ating bibig, what we post on social media, yung yaman mo, yung expensive car, yun bang nagde-define kung sino ka? Yun ang pinaka-importante sa'yo? And you want to get many likes and heart reacts. That's pride of life. Parang yung narinig ko sa isang influencer sa Facebook, sabi niya, pinakita niya yung yaman niya, yung expensive cars niya. Sabay sabing, kung hindi sa sipag ko, hindi ko makakamtan mga bagay na to. Kaya kayo, huwag kayong tamad. Gayahin niyo ako. Kaya ako umesenso. Sabi niya parang, kaya ako umesenso, hindi ako katulad nyo. Natatamad-tamad. Well, totoo naman na huwag tayong maging tamad, but to attribute ng mga bagay na meron ka dahil sa galing mo at pinaglalandakan mo pa ito sa marami, that's the pride of life. At sa ating panahon, we have many of those kind of people sa social media. It is interesting na yung tatlong ito, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life, ay ginamit ng dyablo para tuksuin si Jesus. Sabi ng dyablo kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong bato. Di ba nagugutom ka? You have the lust of the flesh? Eat it. Nakikita mo tong kingdoms of this world and their glory? Bibigay ko to sa iyo kung sasambahin mo ako. That's the desire of the eyes. Bibigay ko to sa iyo kung sasambahin mo ako. And Satan also said to Jesus, di ba anak ka ng Diyos? Tumalon ka nga from this temple and your angels surely will save you. You can do it. You are son of God. You can command the angels para iligtas ka. That's pride of life. Now, kung ito ang ginamit ng diablo para tuksuhin ang ating Panginoong Yesus, ito din ang kanyang gagamitin para tuksuhin tayo. Ito din ang kanyang temptations na ating kakarapin. That's why we need to be careful and watchful. At ang pinupunto dito ni John, kung ang buhay mo ay pag-indulge sa desire of the flesh, desire of the eyes, and the pride of life, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa iyo. Hindi mo tunay na kilala ang Panginoon. Because these three na binanggit ni John ay katangian ng mga taong against sa Diyos. And in these things, sabi ni John ay hindi galing sa Ama. Huwag mong isipin na ikaw ay Kristiyano kung ang buhay mo ay pagpapatuloy sa desires of the flesh, eyes, and the pride of life. Because unbelievers indulge on these things, but the true believers fight these things daily. Ang pinaka-purpose ng book
ng 1 John ay para malaman natin kung tunay tayong mga anak ng Diyos. At ano ang ebidensya na pinagkaloob ni John para malaman natin na meron tayong tunay na kaligtasan? Una, pananampalataya kay Jesus. Pangalawa, pagsunod sa kautusan ng Diyos. At ang pangatlo, ang pagmamahal sa mga mananampalataya. That's the evidences na ibinigay ni John sa kanyang book. To know kung tunay ka mananampalataya, if that's true in your life. Ngunit kung ang buhay mo ay mark ng lust of the flesh, desires of the eyes, and the pride of life, and that's disobedience, yan ay pagtaliwas sa kalooban ng Diyos. And that's a mark ng buhay ng isang walang tunay na pananampalataya. Para sa mga tunay na mananampalataya, tayo ay naligtas sa masasamang sistema ng sanlibutan ito, binago ng Diyos, ngunit ang buhay na ito ay may pakikibaka pa rin sa tatlong binanggit ni John. We struggle against them, we encounter them daily, but by the help of God, we must avoid them, for we know that damage it can bring sa ating buhay. Kaya't hindi natin dapat mahalin ang sanlibutan because of its sinful characters. But lastly, hindi natin dapat mahalin ang sanlibutan because it is heading to destruction. Ang sanlibutan ito at ang pagnanasa nito ay maglalaho at hahantong sa kapahamakan. Look at verse 17. It says, "And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever." This evil system na ito ay matatapos along with its desire. Yung tatlong ating binanggit at tatlong binanggit ni John at ang lahat ng mga taong yumayakap sa sistemang ito, so attached to this world, who indulge to the world and its desires, will end up in punishment of God, in hell. Ang mga taong ayon sa masamang takbo ng sanlibutan ito na laban sa Diyos, ang katapusan nila, ang kalalagyan nila ay magpasawalang hanggan. That's the final and ultimate destination ng sanlibutan ito along with its desires. But also, there's a present aspect ito. Dahil yung salitang passing away, it is in the present tense. Na ang ibig sabihin, nangyayari na ngayon ang passing away ng mundong ito along with its desires. Magpe-perish o maglalaho ang lahat ng bagay na ino-offer sa iyo ng sanlibutan ito. Ang kasakiman sa kayamanan, ang katanyagan, your ungodly desires to be rich, and earthly success, makamundong ambisyon mo sa buhay, yung mga plano mo sa buhay na hindi kasama ang Diyos, lahat ng ito ay mawawala sa iyo when you die. Sabi nga ng isang Puritan, all the glittering beauties of this world will pass away. Mamamatay ka at lahat ng pinaghirapan mo, pinagbuhusan mo ng oras at lakas na sa tingin mo ay tunay na kaligayahan sa buhay, sa isang iglap, all will be gone. All will pass away. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? May kabuluhan ba na matanggap mo ang lahat ng in-offer sa iyo ng sanlibutan ito? Ngunit ang kaluluwa mo naman ay mapunta sa impyerno, meron bang kabuluhan? That's why mga kaibigan, we don't get tired preaching to you the gospel. Dahil maybe, ang iba sa inyo dito na nakikinig sa akin, ayaw niyong isuko ang buhay niyo kay Jesus because you are so attached to this world and its desires. Iniisip niyong
Walang kabuluhan ang pagsunod kay Jesus. Iniisip niyong walang mapapala ang pagtitiwala kay Jesus. You are thinking na magiging boring ang buhay niyo when you follow Christ. And you don't want to be excluded sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga katrabaho who love the world and its desires. My friends, don't believe the lies. Huwag kang sumama sa agos ng sanlibutang ito. This world is passing away. It is being pushed out. It is heading to destruction along with the people who so attached to this world. And so flee from the wrath to come at magtiwala ka kay Kristo Jesus. Sumunod ka kay Jesus. Jesus na siyang tunay na magsasatisfy ng iyong buhay. Siya ang buhay na walang hanggan. Believe in the Lord Jesus Christ. And you will be saved. And you will be truly satisfied. At ang mga nagtiwala kay Jesus, sa mga yumakap sa Ebanghelyo ni Kristo, those who do not love the world, those who do the will of God, sinabi ng ating text, whoever does the will of God abides forever. Meron silang buhay na walang hanggan. At hindi sila kasama sa sanlibutang ito na patungo sa kapahamakan. Yes, marahil wala sila ng mga bagay na na-enjoy ng sanlibutan, the believers. But they have something that this world cannot give. At hindi maglalaho at ito ang buhay na walang hanggan. So mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, if the world hated Him, the world will hate us also. Meron pa tayong pakikibaka sa sanlibutang ito. Nakikibaka pa tayo sa mga ino-offer nito. Madalas tayong naaakit. Naaakit sa sanlibutang ito. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of the mind, of your mind. Do not love the world, I plead. Do not love the world. Look to Christ, look to His words and His promises. Nawa maging panalangin mo ang sinabi sa Psalm 119 verse 36. Incline my heart to your testimony and not to selfish gain. Turn my eyes from looking at worthless things and give me life in your ways. Huwag kang magpasilaw sa panandaliang kaligayahan na ino-offer ng sanlibutan ito. Tanggihan mo ang offer at patuloy kang magtiwala kay Jesus sa buhay na ito. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Sa iyong pakikibaka sa sanlibutan, sa iyong sarili, you cannot. But by the help of God, you can continue to refuse the allurements of this world by looking unto Jesus. Sabi nga ng isang contemporary hymn, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. At gusto ko magtapos by quoting J.C. Ryle. Sabi niya, happy indeed is that Christian who can be in the world and yet not of the world. Who can do his duty in it and yet not conform to it. Who can pass through it unmoved by its smiles or its frowns, its flattery or its enmity, its open opposition or its hurtful ridicule, its sweets or its bitters, its gold or its sword. You are blessed and happy indeed if you can be in the world and yet not of the world. Tayo'y manalangin. O aming dakilang Diyos, salamat po sa paalala sa amin
gaano man katagal na kami mananampalataya, bago matagal na kami mananampalataya, we need to be reminded again and again that we must not love the world. Salamat po, Lord, sa inyong mga salita at sa amin pong pagharap muli sa panibagong week na ipagkakaloob niyo po sa amin kung loobin niyo. Help us. Help us, Lord, to refuse the allurements of the world and our tendency, Panginoon, to love the world. By your grace, by the Spirit, help your people to be a salt and the light of this world, this evil generation, this crooked and twisted generation. Help us to be a light of our Lord Jesus Christ, a people who have a good testimony as we again face the world. Salamat po, Panginoon, sa paalala na ito. Help us not just to be hearers of your word, but doers of it. In Jesus' name, Amen.